And finally, na-recover at nabuksan na po natin ulit yung nahack na Facebook account natin. At ganun lang po kabilis yun. What's up sa inyo mga katropa? Kamusta kayo? At kamusta naman ako? You know! So ngayon for today's video ay magkakaroon na naman tayo ng isang simpleng tutorial na kung saan ituturo ko sa inyo ang bagong update sa kung paano i-recover ang nahack na Facebook account. Nahack yung Facebook account mo at hindi mo na ito mabuksan, i-recover natin yan. Pero bago tayo magsimula, pasok, intro! Yes, marami pa nga rin pong namomoblema dahil bigla na lang po na-hack yung Facebook account nila at hindi nila ito mabuksan. Kaya sa video na ito ay tuturo ko sa inyo ang iba't ibang paraan kung paano nyo mare-recover at mababalik yung Facebook account ninyo. Sa pag-recover po ng na-hack na Facebook account ay kinakailangan po ng valid ID. And also, habang nag-recover ka ay dapat gumamit ka ng same Wi-Fi, same device at same location. At kung ready ka na, punta na tayo sa tutorial. Let's go! Sa pag-recover, ang unang step na gagawin po natin ay buksan po natin ang ating Facebook application. Dito ay makikita po natin yung mga nakalagin dati na Facebook account natin at piliin lang po natin dito yung i-recover po natin. Ang problema lang talaga ay kinakailangan ng Facebook password dahil nga na-hack ay hindi natin alam yan. Pindutin lang po natin yung forgot password na nasa baba. Dito ay pwede nating i-type yung mobile number natin pero dahil na-hack nga ay possible na binago na po ito. Pindutin lang po natin yung search by email instead para pwede nating ilagay yung email account or yung mismong full name natin sa ating Facebook account. After po natin mailagay yung email or yung full name natin, pindutin lang po natin yung continue. So dito may lalabas na po na option to use your Google account pero dahil nga wala tayong access dyan, pindutin lang po natin yung try another way. Actually, sobrang bilis lang ma-recover yung nahack na Facebook account kung meron tayong access at nabubuksan natin yung email account natin. Mamaya sa dulo ng video na ito ay papakita ko po sa inyo yan. Pero ngayon dahil nga kailangan nating i-recover yung nahack na Facebook account natin na wala tayong access sa email and phone number, kailangan nating gumamit ng ibang steps. At kung nakikita nyo po ay lumabas po dito yung no longer have access to this na pwede nating gamitin sa pag-recover. Ang problema nga lang po ay kapag pinindot po natin yan ay may lumalabas na we don't recognize your device. So dito hindi po tayo makapag-recover dahil hindi po tayo na-detect as owner ng Facebook account natin or yung may-ari ng Facebook account na yon. Pero syempre magagawa natin ng paraan yan at mare-recover pa rin natin yung nahack na Facebook account natin. Ang simpleng advice ko lang before tayo pumunta sa next step ay gumamit po tayo ng same device, same Wi-Fi at same location. At simulan na po natin. Ang next step ay pumunta po tayo sa Google Chrome or any browser na pwede po natin gamitin. Dito po ay pindutin lang po natin yung Google na search bar at i-search po natin dito yung facebook.com/login/identify. So dito may nakalagay po na enter your mobile number pero again, mas maganda po na pindutin natin yung search by your email or name instead. Ilagay lang po natin dito yung full name or email ng Facebook account na i-recover natin then search. At dito lumabas na nga po at makikita nyo dyan yung iba't ibang options na pwede nating magawa para malagin natin at ma-recover yung Facebook account natin. Send code via email, enter password to login at yung no longer have access to this. Wait! Kung nag-recover ka at hindi lumalabas sa'yo yung no longer have access to this, isa lang po yung ibig sabihin yan. Ang ibig sabihin po ay hindi ka gumagamit ng same Wi-Fi, same device at same location. Kaya hindi lumalabas sa'yo yung no longer have access to this ay hindi ka po kasi ma-detect ni Facebook. At ituloy na po natin. So pindutin lang po natin yung no longer have access to this. At yung tatlong steps na gagawin natin, tell us how can we reach you, confirm it is you at look out for our message. At kapag okay na, pindutin lang po natin yung start na nasa baba. Set new login email. Dito naman po ay kailangan natin maglagay ng active na email address at email account na kung saan doon po magsasend ng recovery link at recovery code si Facebook. At kung wala ka pang email account ay pwede mong panoorin yung tutorial ko about dyan. At dito lagay na po natin yung email account natin and after po nyan, pindutin lang po natin yung get code na nasa baba. At dito magsasend po at magpapadala po ng code si Facebook sa ating email account na nilagay po natin dyan at i-check po natin yan sa ating Gmail application. So dito pindutin lang po natin yung Gmail natin. May kita po natin dito yung Facebook security code at ayan na po yung security code na pinadala sa atin ng Facebook at kailangan lang po nating i-hold yan, i-copy lang po natin at balik na po tayo doon sa ginagawa po natin kanina. At yung code na pinadala ay paste lang po natin dito at pindutin lang po natin yung confirm na nasa baba. And after po nyan ay mapupunta po tayo dito sa step na kung saan kailangan po natin mag-submit ng valid ID. Pindutin lang po natin yung upload ID. Makikita po natin dito yung listahan ng mga valid ID tulad ng passport, driver's license, national ID. Pindutin lang natin yung show more at makikita pa natin yung ibang valid ID na pwedeng isubmit kay Facebook.
At dahil driver's license po yung meron ako, ito po yung pipiliin ko. Scroll down lang po natin at pindutin lang po natin yung next na nasa baba. And after po nyan ay kailangan na po nating picturean yung valid ID na isasubmit po natin. Pindutin lang po natin yung plus sign na nasa gitna. Dito ay pwede na po kayong pumili kung na-picturean nyo na yung valid ID ninyo at piliin nyo naman yung camera katulad po ng ginagawa ko. So dito ang reminder ko lang po sa inyo ay dapat malinaw at kitang-kita po talaga yung mismong valid ID ninyo na ipapasa nyo po kay Facebook. So dito nagkakaproblema kasi sa valid ID kaya para ma-approve ay dapat malinaw. Kapag okay na, pindutin mo lang po yung check na nasa baba. At dito makikita mo yung itsura ng valid ID na pinicturean mo at pindutin mo lang po yung submit na nasa baba. At dito may nakalagay po na Identity Confirmation in Progress. We usually review your information within 48 hours or 2 days. Pero dahil driver's license yung valid ID na sinubmit ko ay mabilis lang po mare-review ni Facebook. Depende na lang po talaga kung kailan po ma-approve at mare-review ni Facebook. So dito punta po tayo sa ating Gmail, pindutin lang po natin yung tatlong line sa gilid at pindutin lang po natin yung social. Dito po kasi ay makikita natin yung recovery status ng ating Facebook account. So dito track your account recovery status at pindutin lang po natin yan. So as of now po ay nasa in-review pa rin yung ating request for recovery at hintayin lang po natin yan. Ang kagandahan lang talaga kapag malinaw yung valid ID na pinasa nyo kay Facebook at valid yon at hindi expired ay mabilis lang po ma-approve yan. So dito may email po ulit for the final step to get back on Facebook o yung last step para ma-recover natin yung Facebook account natin. Dito binibigyan tayo ng chance na mag-reset ng password at pindutin lang po natin yan. And finally, magkakaroon na po tayo ng panibagong password na magagamit natin sa pag-recover po natin ng ating Facebook account. After po natin makapaglagay ng panibagong password, pindutin lang po natin yung reset na nasa baba. At syempre, hintayin lang po natin yan saglit. At okay na po at meron na po tayong panibagong password na magagamit natin sa ating Facebook account. Ang next step ay pindutin lang po natin yung get started na nasa baba. So dito, chine-check kung meron nga bang pagbabago na ginawa yung hacker sa Facebook account natin. At good news dahil no changes po yung nakalagay. So okay po yan. I-click lang po natin yung go to newsfeed at mapupunta po tayo dito sa pag-login po natin ng ating Facebook account. Again, ang kagandahan lang ay meron na tayong magagamit na panibagong password. So dito kahit nire-require tayo na ilagay yung Facebook password ay meron na po tayo niyan, then click login. And finally, na-recover at nabuksan na po natin ulit yung nahack na Facebook account natin. At ganoon lang po kabilis yun. Based on my experience and observation, ang nagiging problema lang po talaga ng karamihan ay hindi po lumalabas yung no longer have access to this. Kaya ang lagi kong ina-advise sa inyo ay gumamit po kayo ng same wifi, same device at same location para syempre mabilis po kayo ma-detect ni Facebook. Sa bagong update po kasi ni Facebook ay mas sumigpit na po yung security nila sa pag-recover ng Facebook account. Kaya hindi po palagi lumalabas yung no longer have access to this ay dapat ma-detect ka muna na ikaw talaga yung may-ari ng Facebook account na yon. At kung sakali man na meron ka pa ring active na email account at phone number, kailangan mo lang po ng code para makapagpalit ka ng password. And actually, mas mabilis mong mare-recover yung Facebook account mo dahil po dyan. At ganito lang po yon. At ngayon ipapakita ko po sa inyo yung ibang paraan sa kung paano nga ba mabilis na ma-recover yung nahack na Facebook account natin kahit nakalimutan na rin yung Facebook password. Itong steps na gagawin po natin ay para lang po doon sa mga active pa rin yung email account nila. Ang unang available na option sa pag-recover ay yung login with your Google account. Actually, ito yung pinakamabilis. Pindutin lang po natin yung continue na nasa baba. At dito mabibigyan po tayo ng chance na mag-create ng new password. Pero ngayon, skip po muna natin yan at automatic na pong mabubuksan natin yung Facebook account natin. Sa totoo lang, ito yung pinakamabilis na step sa lahat po ng options na pagpipilian po doon. So ngayon, pumunta naman tayo sa pangalawang step na kung saan get code or link via email. So dito naman ay pindutin lang po natin yung continue na nasa baba. At dahil na-detect naman yung device na ginagamit natin ay pwede na po tayo mag-create ng panibagong password. After po natin makapaglagay ng panibagong password na gusto natin ay pindutin lang po natin yung continue. At ganun lang po kabilis at na-open na rin po natin yung Facebook account natin. At ayun lang po yung simpleng tutorial natin sa araw na to sa kung paano i-recover ang nahack na Facebook account. At kung ikaw ay may clarification, suggestions, or questions, ay pwede mo yung i-comment dyan sa my comment section sa baba. And also pwede mo ring i-like and follow yung Facebook account ko na makikita mo dito. At syempre, kung bago ka lang at napadaan ka dito sa YouTube channel ko, ay welcome na welcome ka. Pwede ka mag-subscribe at pinutin ang may wagang notification bell para sure at 100% sure na updated ka sa mga future uploads ko. You know, peace out, like, comment, and subscribe. Peace! One love!